Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, magkomentohan na po tayo mga kababayan. Ito po mga kababayan, ito pong palasyo, talagang mukha po yatang credit grabber po yata mga tambay. Hindi man lang po na-mention yung nagpalinis at talagang gumawa po ng paraan para po umayos ang ating bansa, lalong-lalo po ang ating katubigan, ang ating karagatan, ang ating mga ilog ay malinis po. Lalong-lalo po napabayaan sa napakatagal na panahon. Ilang presidente po ang nagpabaya sa ating ilog, katulad po ng Ilog Pasig at Manila Bay, mga kababayan. Pero ngayon, mukha po yata inaangkin po yata ng Malacanang ang credit mga tambay. At dito po pakinggan po natin yung kababayan natin vlogger dahil po ipinagmamalaki po ng palasyo ang sinasabi pong matatanggap po nilang papuri. At meron pa po isang matindi mga tambay, yung proyekto po ni dating Pangulong Duterte, yung Manila Bay. Di po ba naglinis po tayo dyan? Daan-daan libong Pilipino po. Mga kabayan, libo-libong Pilipino po ang lumabas po tayo dyan para maglinis. At syempre gusto nga po natin ay manatili at tuloy-tuloy po ang pagbabago ng ating Manila Bay. Kaya nga po meron nga po tayong tinatawag na may tinatawag po tayo at ang pamahalaan na sinasabi po ni dating Pangulong Duterte, yung Manila Bay Coastal Management Strategy ay nagiging ghost project na rin daw sa panahon nila mga kabayan. Billion din po yata ang nagiging pera po nila dyan sa Manila Bay Coastal Management Strategy Project mga tambay. Unbelievable! Ito po, pakinggan po muna natin to mga tambay. Ito pong kine-credit nila ang Ilog Pasig mga kabayan. Komentuhan po natin at isunod po natin ang Manila Bay. Hi guys! Grabe, pakapala na talaga ng mukha to. Si PRRD ang tagalinis, si Bangagang Tagangkin. At ang Marites na to. Nakatagdang igawat sa Pilipinas ngayong November 27 ang 2025 Asian Townscape Award ng United Nations na gaganapin sa Hong Kong. Matapos na kilalanin nito ang Pasig Biglang Buhay Muli o PBBM project ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bangag Junior na mga angkin. Boy, Aling Marites, hindi pa kami mga ulyanin. Gito ha, patunayan ko sa'yo. Panoorin mo. Kinilala ang Ilog Pasig sa isang International Environmental Award. Nanalo ang Pasig River sa kauna-unahang 2018 Asia River Prize ng International River Foundation o IRF. Tinawag itong Instagrammable ng Pasig River Rehabilitation Commission o PRRC. Sa ginanap na 21st International River Symposium sa Sydney, Australia, sinabi ng pamunuan ng IRF na napabilib sila sa mga pagbabago ng Ilog Pasig. Mula sa pagiging polluted noong 1990s hanggang sa unti-unting pagbabalik sa ganda at buhay ng ilog. Oh, ayan, isaksak mo yan sa kumputi mo, Aling Marites ha. Lukuhin niyo mga sarili niyo, wag kami. Hi guys! Grabe, pakapala na talaga ng mukha to. Ayan, pakapala na po ng mukha. At syempre po, ipinagmamalaki po nila na proyekto daw po ni BBM ang Ilog Pasig mga tambay. At pararangalan daw po ito sa Hong Kong. Ito po nakaraan, November 27 mga tambay. Nakaraan na po, nakaraang araw. Hindi po ba? Kine-credit na po nila dahil nga po wala po silang proyektong malalaki. Ano po ba ang mga proyekto nila na pinagmamalaki po mga tambay? Ano po yon? Ang pinagmamalaki nilang proyekto ang 5,500 flood control. Hindi po ba? Yan po ang kanilang achievement. At syempre po, yung eskwelahan. Pinagmamalaki rin po nila eskwelahan. Mga kabayan, yung eskwelahan po na natapos po nila ay 22 classroom. At yung 5,500 flood control. At napakarami po nila achievement. Ano po? Yung mga ghost project. At napakahihinang klase na proyekto. Mga kabayan, mga low standard na proyekto. At karamihan ay ghost project. Yan po ang kanilang achievement na ipinagmamalaki. At syempre po, ang billion-billion, daan-daang bilyong korupsyon. Hindi po ba? 5,500 flood control na pinagmalaki po. Mga kabayan, kaya po tayo nalulunod sa baha. At syempre po, ito pong nakaraang budget hearing ay natuklasan po natin
Grabe po ang ginawa pong classroom ng DepEd, mga tambay. Samantalang nung panahon ni BP Sara, 2023, nung siya po yung DepEd Secretary, ay nakapagpagawa po at natapos po, completed na 3,637 classroom si Vice President sa loob po na isang taon, 2023. Pero ito pong kay DepEd Secretary Angara, ibang klase po ito, 22. Pero po, daan-daang billion po, mga tambay. Billion po ang pondo ng DepEd, pero saan kaya napupunta? Ito po, achievement po ng pamahalaan niya, mga tambay. Yan. Nakita niyo po ang achievement ng pamahalaan, mga tambay. Si Vice President po, nung siya po ay DepEd Secretary, ayan po, nasa 3,000 plus ang kanyang classroom na natapos. Samantalang, mga kabayan, yung ngayon po, sa panunungkulan po ngayon ng bagong DepEd Secretary ay 22 classroom lang po, mga kabayan. Nakita nyo po, napakatindi. Pero wala po tayong makikita diyang batikos ng media. Never pong binatikos ng media ang DepEd sa panahon po ngayon nila dahil kaalyado po nila ang secretary po ng DepEd, di ba? Si Sani Angara. Hindi po ba? Pero nung panahon po ni Vice President, kahit anong achievement po ang gawin ni Vice President sa DepEd ay binabakbakan po at pilit pong sinisiraan. Ganyan po sila katindi, mga kabayan. At yung 5,500 flood control achievement. At ito po, mga tambay, pakinggan po natin yung ginawa naman po nila sa sampo, mga kabayan. Dito po sa ating sa Manila Bay, mga kabayan. Ito naman po ang ginawa po nila sa pondo at humihingi pa ng malaking pondo. My fellow Filipinos, had no physical accomplishments. Ano po ba ang ibig sabihin? Ghost po ba ito? Since 2023, Congress has been appropriating more than 1 billion annually for the DNR alone for the operational plan of the Manila Bay Coastal Management Strategy pursuant to the Supreme Court decision. May I ask, distinguished sponsor, despite these large appropriations, why is there still no visible or significant progress in terms of the cleanup and rehabilitation of Manila Bay? Pero naman po, kaya lang hindi mo napakalawak ng Manila Bay. Siyempre, the establishment of sewage treatment facilities, meron ng 2 existing and another two. Another 2 is under construction and marami pong target sa 2026. That's why we need the amount of 1,239 million pesos. May I ask when this project started? 2000, ending of 2008, beginning of 2009. I have here the operational plan. Ito po yung sinabit sa akin from the first from our budget briefing prior. Yung operational plan po for the Manila Bay Coastal Strategy is from 2017 to 2022. 2017, Mr. Speaker? Yes. Ito po. Okay. Ito po yung operational plan. Pero kaya ko po tinatanong, if we've been funding it since 2009, ano pong plano yung sinusundan natin nun? And if the coastal strategy plan ends by 2022, ano po yung susundan natin na plano or sinusundan natin na plano from 2023 up to the present? Within this year, matatapos po yung updating ng pinakita mong plano, then maybe we can reconcile and DNR is gladly willing to submit, Mr. Speaker. I just like to mention that in the COA Audit Observation Memorandum, it was noted that 8 planned PAPs with a total allotment of 756 million or 48.67% of the 2023 appropriation for the Manila Bay program had no physical accomplishments. Grabe. Ghost po ba ito? Yeah, matambay. 2025 and 2026. Yan. Nakita nyo, nagiging ghost na po ang proyekto po na ginagawa po nila sa Manila Bay. Lalo-lalo po yung dapat pong gawin dahil alam po natin malaki po ang Manila Bay. Nadudugtong po yan hanggang Cavite po yan, di ba? Hanggang Bulacan.
dire-diretso po yan, ay dapat po yan ay ayusin at linisin at hukayin dahil napakarami pong dumi at basura at mga burak ang ilalim po niyan, mga tambay. Pero nagiging ghost project po, mga kabayan, ang Manila Bay Coastal Management Strategy Project ay nagiging ghost project po. At humihingi po ito ng bilyon-bilyong pondo, mga tambay. Ito pong sa Manila Bay, mga kabayan. Samantalang yung Dolomites na 100 plus million ay binakbakan po nila ng binakbakan yan at naging tourist spot pa ang Manila Bay. Samantalang sila po, mga kabayan, kumukuha po ng malaking pondo mula po noong 2023, 2024, 2025 at ngayon po humihingi na naman ng malaking budget ng 2026 para daw po rito sa Manila Bay, pero wala pong nakikita ang taong bayan. Hindi po ba? Mas nakita po ng taong bayan yung ginawa ni dating Pangulong Duterte. Kasama na rin po ang Boracay. Hindi po ba? Kaya po nakakalungkot po, mga tambay. Ang nangyayari po sa ating bansa, lahat po ngayon ng ahensya umano ay may korupsyon. Hindi po ba? Kahit po mismo yung PCO po ay napakalaki rin daw po na korupsyon dyan. At humihingi rin po yan ng bilyong-bilyong pondo ang PCO. At yan po ay pinatotohanan po ng dating anchor, mga kabayan, na si Mike Abe, na korap at napakatindi raw po na korupsyon dyan sa PCO, kung saan po nagtatrabaho ang isang USEC na hindi raw po marunong magsinungaling at hindi nagpapakalat ng fake news. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya nakakalungkot po, no, mga tambay, yung ginagawa po ng gobyerno ngayon. Mahusay na po mang-angkin ng hindi nila proyekto. At yung proyekto naman po na dapat po ituloy-tuloy para po makamit na natin ang kalinisan ng ating karagatan. At gumanda na po ang daloy po ng tubig. Number 1 po, yan po ay solusyon din po sa bahayan. Pagka naayos at nalinis mo itong nakapalibot sa Manila Bay at napakahaba po niyan. Di po ba? Lalong-lalo po yung ginagawa po panahon ni dating Pangulong Duterte, hinuhukay po yan, di ba? Kinukuha yung mga basura sa ilalim ng dagat, punong-puno ng basura at burak, di ba? Para muli pong lumalim at luminis. Pero hindi po natutuloy, hindi po nakukontinue yung napakagandang proyekto na nasimula ni dating Pangulong Duterte. Kasi po, nagiging issue po ng korupsyon o sinasabing ghost project na rin, mga kababayan. At yung Ilog Pasig na kine-credit po nila ngayon na isang proyekto raw po ni BBM, lalong-lalo nung ito'y luminis na. Unbelievable! Mga kababayan, nakita nyo po, yan po kasi ang hirap eh. Pag wala kang malalaking proyekto, di ba? Wala kang mga big ticket na tinatawag na build, at yung sinasabing better more pa na sinasabi nila, wala kang maipagmalaki. Mag-4 na taong ka na, wala ka pang big ticket o big project ticket. Wala kang big project na may pagmamalaki maliban sa 5,500 flood control at yung eskwelahan na 22 classroom at yung kine-credit mo na Ilog Pasig. Yung Manila Bay, nakakaproblema pa ngayon dahil nga natutuklasan, ghost project pa ang karamihan. At syempre, mga bayan, yung pabahay. Kamusta na kaya ang pabahay na makakatulong daw po sa atin, lalo-lalo sa ating mahirap? Ang 1 milyong pabahay taon-taon. Hindi po ba? Ano po sinasabi doon sa pabahay na sinasabi po na achievement din po nila yon? Na sinasabi, parang nakita ko po yata yun na wala na pong katotohanan, yung pabahay na 1 million, mga tambay, ay hindi na po totoo at hindi na po mangyayari ang pinangako po na 1 million pabahay ni BBM. Malabo na raw po yun sa sabaw ng puset. Yung 1 million. Tingnan nga po natin, mga tambay, kung makikita ko po yung sinasabing 1 million. Kung makikita ko lang. Ang nakakalungkot lang po, mga tambay, sa nangyayari po sa ating bansa, yung sa kabila po ng napakarami pong ginawang achievement ng dating Pangulong Duterte, pero never pong makuha
never pong ma-mention ng pamahalaan ngayon yung mga nagawa, yung mga nagawang achievement po ni dating Pangulong Duterte. Kahit po gamunggo at gaasin man lang ay mabanggit man lang ang napakagandang nasimulan at sana ipagpatuloy sana at hindi para bang hirap na hirap po sila pati po ang media na magsabi po ng katotohanan kung gaano kahusay at kagaling ang ginawa po ng dating Pangulong Duterte, mga tambay. Wala po tayong magagawa. Ganyan po talaga silang mamulitik Hahanapin po natin, mga tambay, hindi ko na po makita pero alam ko po meron pong hearing yun nasa isang hearing po na Senado na talagang hindi na po matutupad yung 1 million housing project every year. Ang mangyayari lang po, parang pagkakatanda ko, nasa 300,000 na lang daw po ang matatapos hanggang sa 2028 o 2029. Parang ganun po. At syempre, mga tambay, di ba? Kine-credit din po nila yung kauna-unahang subway. Yung subway po, di ba? Yung subway po sa Metro Manila. Kine-credit din po nila yon. Pero yun po, ay proyekto po ng JICA yun, ng Japan. Hindi po ba? Japan po ang nagkapital noon sa Pilipinas, ang Japan. Yung kauna-unahan natin subway, hindi po ba? At syempre po, ang gagastusin po natin doon at nagkakaproblema pa ang gobyerno, hindi po ba? Yung right of way. Yung right of way ay hirap na hirap po ang gobyerno na ito po ay malagyan ng pondo. Mukhang nakukurap din po yata ang pambili natin ng right of way dito po sa dadaanan ng subway. Hindi po ba? Nakita po natin yung subway na yan. Kanino po ba nagsimula ang proyekto niya? Kaninong utak? Dahil po sa galing ni dating Pangulong Duterte, ay pinagkatiwalaan po siya ng mga kapitalista na mamumuhunan sa ating bansa at magpapautang at magpapahiram katulad ng Japan, Korea at marami pang bansa at kasama ang China. Hindi po ba? Kaya nga po napakaraming build na nagawa at natapos kahit po may pandemya. Yung pandemya na nga lang, di ba? Napakarami po. Sa kabila na wala tayong na-produce na gamot pero sa galing ni dating Pangulong Duterte, di po ba? Nakita niyo po, maraming bansa na tumulong sa atin na binibigyan tayo at pinahihiram tayo, pinauutang tayo ng baksin, di ba? Katulad ng India, nandiyan ang China, nandiyan ang Russia. Diyan, bigyan po tayo niyan, di ba? At syempre, kahuli-hulihan po Amerika. Dahil po ang Amerika po, ay syempre po, meron po silang sinusunod na batas ang kanilang estado na uunahin mo nila ang kanilang mamamayan bago sila magpakalat o magbigay ng mga gamot nila sa buong mundo. Syempre, yung estado muna nila, yung mamamayan muna nila, ang uunahin muna nila. Kung ganun po yata yan, hindi po ba? Yan po, mga tambay, ang ating komento sa nangyayari po dito po sa Binagong Pilipinas na yung mga proyekto na ginawa ni dating Pangulong Duterte na napakaganda at napapakinabangan na po natin, lalong-lalo po ng Taga Luzon, lalong-lalo po ng National Capital Region na NCR. Sila po ang nakikinabang sa napakagandang programa kalinisan na binigay proyekto ni dating Pangulong Duterte na kine-credit naman po nila ngayon, mga kabayan. Lalo-lalo po ang Ilog Pasig at ang Manila Bay na sayang po ang proyekto ng Manila Bay Coastal Management Strategy na project po na nagiging ghost project po ngayon. Ghost project pa at sa kabila ng isang damukal na pera ang pinopondo nila, mga kababayan. At syempre po ang Boracay ay nalinis din po. Maraming salamat po, mga tambay. Ganun po talaga. Pagka wala kang ipagmamalaki, umangking ka na lang ng ginawa ng iba. Angkinin mo na lang para may masabing may nagawa ka. Hindi po ba? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po. At siyempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat din po sa inyo, mga kababayan. At siyempre po, mga kababayan, na yung
yung nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you rin po. At syempre po, magdasal po tayo na manalangin po tayo para sa ating bansa na matapos na po ang kasamaan nila at bumuti naman po sana ang ating bansa at matapos na po ang kawalanghiyaan nila na ginagawa po sa ating bansa ay magwakas na po ang kanilang panunungkulan sa ating bansa. At pagdasal din po natin ang mga pamilya Duterte, ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte, na sila po ay mailayo sa kapahamakan, mailigtas po. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo mga kabayan. At ganoon din po, magdasal din po tayo para sa ating pag-iingat, sa ating kaligtasan at sa ating sa ating buong sambayanan ay maingatan din po. Thank you po mga tambay. Taste lang po. At paalam po muna. Bye-bye. Bye-bye.